Hallelujah. The Lord is good. Supremely good. Excellently good. Wow. Talaga napakabuti ng Panginoon. As I study the lesson na akin po i-share sa inyo, talagang I cried because I saw yung goodness of God sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa mga nakaraan nating pag-aaral, nakita natin ang regeneration ng ating pong buhay. With the aid of the Holy Spirit, when we accepted Jesus Christ, siya ay ibinigay sa bawat isa sa atin. Jesus said, hindi ko kayo iiwan na kayo'y ulila, ibibigay ko ang Espiritu Santo. At sa pamamagitan noon, tayo ay pinanganak na muli sa kaharian ng Diyos. And at the same time, tinalakay natin about the water baptism. It is the physical testimony at obedience natin sa Panginoon. That water is the demarcation line between the old and the new. Okay? So naalala ninyo yung Israel out of bondage sa Egypt. No? They crossed the Red Sea at sila ngayon na may bagong buhay na heading towards the promised land. So wala na sila sa land of bondage. Noong si Naaman, no, nakita natin na siya ay merong ketong, no? Actually, symbolism of the sin. So, ayaw pa niya mag-dip doon sa River of Jordan kasi madumi. But, siya ay sumunod, no? Wala nga namang mawawala. Nung kanyang inulubog ang kanyang sarili 7 times, the old flesh becomes new. Then, doon din sa Noah, the old world, sabi doon na ang kasalanan ay umabot na doon sa trono ng Diyos and God decided to eradicate the human race. At yung flood na yon, pagkatapos noon at nag-recede ang tubig, ito na yung bagong buhay, bagong world na hinarap ni Noah. And even the Lord Jesus Christ, nung siya ay binautismuhan, simultaneous kasi ang nangyari sa Panginoon, nung siya ay binautismuhan, na kung saan yung buhay na yun, yung dating buhay niya na wala pa siya doon sa redemptive plan. Kung makikita ninyo ang Biblia, at the age of 12, doon nyo lang makikita nag-sumipot or tinatag the account of the Lord. But from the birth, then up to do sa magiging 30 years old siya, nung siya binautismuhan, ano yun, and dito na siya sa bagong mundong gagalawan niya na siya ngayon is a kinsman redeemer. So siya ngayon yung tutubo sa ating kasalanan. Ano po? So yun yung mga bagay na yun na makikita natin. Ngayong umaga, ang ating tatalakayin is the so-called the act of the Holy Spirit, no? Na siya ang tinatawag na the seal, the pledge, and the witness of the Holy Spirit. Isang bagay na kung saan ay mauunawaan natin ano ang ginawa ng Diyos, ano ang ginawa ni Jesus sa buhay natin. Sometimes, ang isang reason kung bakit we are so, sabi na, mediocre in responding sa tawag ng Panginoon, sa prayer meeting, sa church, or ano pa mga bagay na naisin ng Lord na ipagawa sa atin, ang ating tugon is just a mediocre, para bang okay lang, no? Walang passion, walang love, walang energy. Pero makikita natin dito, I pray na sa ating pagtalakay ngayon ay magkakaroon tayo ng pagbabagong pananaw sa buhay natin, no? Na talaga ang Lord is so gracious, so awesome in love. Actually, makinanta natin lahat kanina is talagang yun, no? Now, let's go. The first thing na series po kasi ito, ang ating titingnan muna is the seal. The seal of the Holy Spirit. Ano ba yung word na seal na binabanggit dito? Sa isang, merong namatay dito na isang English missionary in India, sabi dito, according sa kanyang introduction, ay namatay siya, no, for a part of the century. So, nung namatay siya, ay marami siyang naiwan na mga, sabihin nating, kayamanan, no? At yung kanyang tahanan, wala naman siyang, sabihin nating, kandado whatsoever. So, nung namatay siya, the people there breaks in doon sa tahanan at kinuha yung mga iba-ibang mga gamit.
So ito ay nakarating doon sa English consul. Kaya ang nangyari doon, he was notified, ang ginawa niya is, nilock niya yung door at nilagyan niya ng tinatawag na piece of paper, across it affixed the seal of England. So nilagyan ng papel, naalala niyo pag halimbawa, this establishment is closed? So ganun yon, pero noon kasi may seal. So nilagyan ng seal nung tinatawag na Consul of England, at nung makita yun ng mga tao, the looters, hands off sila. Hindi na sila pwedeng mag-break in doon sa tahanan na yun. Okay? Now, it is just an example how the Holy Spirit ay nag-seal sa atin pong buhay. The sealing of the Holy Spirit is one of the series of events. So marami talang ginawang Holy Spirit. Tama ang Panginoon na pag siya'y umalis, it is expedient, no? Para sa ating ikabubuti ang kanyang pag-alis, kasi kung di siya aalis, hindi darating ang Holy Spirit. At napakarami ng ginawa ng Holy Spirit, whether you know it or not, and commonly and mostly, hindi natin alam. Pero in the spirit realm, maraming ginawa ang Holy Spirit sa bawat isa sa atin. The sealing of the Holy Spirit is one of the series events that takes place simultaneously. Ano po? Pag sinabi simultaneous, ano yan? Sabay-sabay. Ano po? At ang sabi dito, of which we may not even be aware. The moment we repent of our sin and receive Christ as Saviors, first, of course, God regenerated and justified us. Yun yung una. Ano po? Tayo daw ay pinanak na muli, no? Niregenerate tayo, at tayo ay pinawalang sala. Then second, the Holy Spirit baptized us into the body of Christ. Yun ay isang tinatawag na bagay na in the spiritual realm, hindi natin alam na tayo ay isinama sa kabuuan ng body of Christ or iglesia ng Diyos, no, kay Kristo Jesus. Whether ikaw man ay nasa Europe, ikaw man ay nasa sa Australia, or whenever part of the world, ikaw ay kasama at iisa ka doon sa body of Christ. Kahit pumunta ka pa ng buwan, kasama ka sa body of Christ. Yun ang ginawa. Kaya iisa tayo. Kaya pag pumunta, nakakita tayo ng kapwa Kristiyano natin. Yung totoo, yung totoo. Maraming great pretender no? Hindi nyo ba na from within the Spirit, masaya tayo? Di ba sabi, ay, Kristiyano ka rin ba? Whatsoever? No? Marami akong na-encounter na ganun. Kaya lang wala akong saya sa loob. Kaya Kristiyanong naturan. Pero yung talaga Kristiyano, meron kayong rejoicing, kaya pa nagsasama-sama ang mga Christians, may saya. Kasi yung Holy Spirit ay naroon. Ginawa tayong iisa sa katawan ni Kristo. The third is, the Holy Spirit took up His abode in our hearts immediately. Kaya siya ay nananahan sa bawat isa sa atin. Kaya ito yung pusong ito, marunong na siyang umibig ng tama. Dati, makasarili. Diba? Ang sabi sa Biblia, the love of the Father shed abroad or lavishly shed in our heart by the Holy Spirit. Kaya tayo ngayon ay nagiging mahabagin, maunawain, mapagpatawad. Hindi sa atin yun. Yun ay work ng Holy Spirit sa atin pong puso. And the so-called, the fourth. Ito ngayon the fourth. The fourth event is what the Bible calls the seal. Okay. The seal, ibig sabihin, ito ay selyo. No? Kumbaga sa kapag ikaw ay nilagyan ng seal, walang gagalaw sa'yo. Parang ganun yun. Okay. The Bible calls the seal, it's translate a Greek word that means to confirm or to impress. No? To confirm. Yun. Ibig sabihin, ito, akin ito. Ito pagmamay-ari ko ito. No? Kasi may tatak. Parang parang isang gadget din or sabihin natin sa mga manufacture. No? Yung totoo, nakalagay doon yung seal ng kanilang company. For example, Toyota, for example, pag makita mo doon, yung seal nila nakalagay doon sa susi, di ba? Doon sa leather na naroon yung sign, ibig sabihin, nagpapakita yun na siya ay pagmamay-ari ng
Toyota company or whatever companies, yan man ay Mercedes-Benz or whatsoever, basta meron siyang tatak, logo. Wag lang yung pineke ha. We are not talking about the pineke. We are talking about the original. So there is always na nagpapakita doon, ibig sabihin, yaan ay yung gawa o pagmamay-ari ng mga bagay na yun. Okay, let's continue. The word is used 3 times in the New Testament in connection with believers. Ginamit daw ang salitang itong 3 beses sa konteksto ng mga mananampalataya. It is also mentioned in the life of Jesus. According to John 6:27, ganito ang sinasabi. Yan. To the work for the food that is false, but to the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. No? For in Him, God the Father has placed His seal of approval. Naalala nyo ng binautismuhan ng Panginoon si Kristo? May tinig na nagmula sa langit at sabi niya, "This is my beloved Son whom I am will please." So, ibig sabihin, inilagay ng Ama ang seal niya sa kanyang kaisa-isang anak na si Hesus Kristo. See? So, dito makikita natin, the Father sealed the Son. Ibig sabihin, yung Son owned siya ng kanyang amang nasa langit. Kaya hindi pwede sabihin na siya ay tao lamang kasi may nag-own sa kanya na isang Diyos na nakaluklok doon sa trono sa langit. At the moment of conversion, pakinggan niyo ito, sa oras ng ating kapanganakang muli o conversion, however, believers are sealed with the Spirit for the day of redemption. Alam mo man yan o hindi, ikaw ay sinelyuhan ng Espiritu Santo, ibig sabihin, pagmamay-ari ka na ng Diyos. Kung pagmamay-ari ka ng Diyos, sagot ka ng Diyos. Amen. Kahit ano man ang gawin ng, alam niyo po ba ginagawa lang ng kaaway ni Satanas? Pandaraya. Naalala niyo yung first temptation of Jesus Christ? Yun ang kanyang because Christ, sealed by the Father, ano ang unang temptation niya? No? Sabi, if you are the Son of God, kung ikaw ay anak ng Diyos. So anong ibig sabihin? Kanyang ninanais, ilagay sa isip ng Panginoon na pagdudahan niya ang seal and ownership of God sa kanyang buhay. Ganyan ang ginagawa ng dyablo sa bawat mananampalataya. Pagdudahan mo ang iyong pagiging anak ng Diyos. But, sa kabila man noon, ano man ang ating isipin, it is God's gracious act na ikaw ay tinatakan ng Espiritu Santo ng Diyos. May tatak ka. Makabayad ka man ng Meralco o hindi, hindi mababago yung tatak ng Lord. Habulin ka man ng Maynilad, hindi yan mababago. Tinatakan ka ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, dapat maging masaya pala tayo. Kasi kung yung katatakan ng Diyos ay ayon sa kabayaran natin, ay maraming mawawala sa pagkakatatak ng Diyos. Diba? Pero salamat na lamang sa Diyos. Ang sabi daw, kailan daw po nangyari yon? In the day of redemption. Nung nagsisi ka at tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo bilang tagapagligtas at nag-decide ka ngayon nais na sumunod sa Diyos, that very, very day, sinelyuhan ka ng Espiritu Santo ng Diyos. Kaya alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Kahit halu-haluin tayo sa mundong ito, God knows kung sino ang sa Kanya. Kaya in the day of the so-called the coming of the Lord Jesus Christ, kung babasahin niyo po yung Tesalonica, pagtunog ng pakakak ng Diyos, yung sa Panginoon, kahit patay na, alam kung sino. Ang sabi doon, pag narinig nila ang boses ng Son of Man, Son of God, ang nangamatay kay Kristo ay bubuhaying muli. Kasi silyado sila. At yun naman mararat na nabuhay, ganon din
silyado sila. At lahat ng may seal of the Holy Spirit ay ikokot up o tinatawag nating rapture at makakasama ang Panginoon at kung siya naroroon, doon din siya. Kasi siya ay property ng Panginoon. See? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang malungkot. Yeah. Just praise the Lord. There's a reason to praise Him, right? Piruin mo yun. Alam mo man o hindi, God embrace you. God owns you. Sa Kanya ka. Amen? Balo ka man o hindi, may magulang ka man o perfectly you are orphan, God embrace you at ikaw ay pagmamay-ari ng Diyos. Kaya sinasabi, it is your love, it is your goodness, it's really. Nothing in this world can satisfy me. Ano yung o-offer ng world na ito in exchange to His love? Nothing. Absolutely nothing. Okay. Ang bahagi natin mga kapatid is enjoy the blessing. Enjoy lang natin. The financial blessing, trabaho natin, just enjoy it. Pero huwag kakalimutan, ikaw ay pagmamay-ari ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, don't love the world or anything in this world. Pag sinabi mong love kasi, ibig sabihin, you pour out your very own being dun sa mga bagay na yun. No, our being is in Christ. Ano ang sabi nga doon? In Him we live and move and have our being. Na kay Kristo, dun nakatago ang ating pagkatao. Why? Because the Holy Spirit sealed us. According to Ephesians chapter 1, verse 13, ay ganito sinasabi, having also believed, no? Nung ikaw ay nanampalataya, you were sealed in Him with the Holy Spirit of promise. So may katugtong na promise. Mamaya makikita natin. Ano yon? So, sinelyuhan ka kasi may pangako. Yung pagkakasilyo na yon, hindi lamang ownership, kundi may kalakip na pangako. Hindi yun yung pangako sa iyo. Diba? Ipaglalaban. Tama ba? Paglalaban ko. Kaya pinaglalaban tayo ni Lord. Kasi tayo pagmamay-ari ng Panginoon. Okay. In Ephesians 4:30, ganito rin sinasabi, okay, and do not grieve the Holy Spirit of God with whom you were sealed for the day of redemption. Alam niyo po, dalawa ang mukha ng redemption. The first redemption is the initial na meron tayo. Nung tayo kumilala, we had been redeemed. So yung consummation of our redemption, ito po yung the coming of the Lord Jesus Christ. Lahat ng iniligtas ng Panginoon ay Kanyang kukunin at isasama at kung siya naroroon, doon din tayo. Alam niyo po ba, ang sarap nun, ano? Na wala tayong tinatawag ni katiting na perspiration or effort. It is absolutely the grace of God. So dito mga kapatid, it seems to me that Paul meron two main thoughts in mind concerning our sealing. So tandaan niyo ito ha. So we were sealed, no, by the Holy Spirit of God, and by sealing of the Holy Spirit of God, may dalawang bahagi na nakapaloob doon sa sealing. Okay. Una, that sealing is the so-called the sealing of security. Nung sinilyohan tayo ng Panginoon, yun ay sealed of security. Pag sinabi mo security, naalala ko tuloy noon, may nabasa ako na yung prominent na na mga insurance na na nawala na. Life tsaka Prudential. So nung ganito kasi ang nangyari doon, nung nabasa ko yung articles, kasi di ba yun sa mga educational yung kasi ang mga nila na pag nag-ano ka nito, pag nag-college ang anak mo, wala ka nang problemahin. Actually, kumbaga sa talagang nawala yun,
Kasi ang nangyari kasi, ganito yon, yung iyong kasing tinatawag na term na kinuha, ay andun ang ceiling. Hindi na porsi nung mga ano na yun na tumataas ang tuition. So, ibig sabihin ngayon, yung tuition ngayon cannot cope yung kanilang insurance, bababa, ika nga. Kaya nangyari, nalugi ngayon yung insurance na yun. Yun yung nangyari. Ngayon, ang tanong ko, kay Lord kaya may kalugihan? Kaya you are secured sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, secured ka sa Panginoon. Ayan. So, tingnan natin how the so-called security, no, as far as the seal is concerned, ay nangyayari. Okay. Ano nga daw po nakapaloob sa dalawang seal? Security, yung una. Sealing in the sense of security is illustrated in the Old Testament. When the king sealed Daniel in the lion's den so that he could not get out. Okay. So, doon sa makikita natin na yung si Daniel, nung inilagay siya doon sa lion's den, tinatag may selyo ng hari yon. Ibig sabihin, walang sino mang magpapakawala sa kanya at siya rin hindi pwede umalis doon. Sealed. Si Daniel doon sa mga bagay na yon. And it also happened doon sa Esther chapter 8 verse 8. Tingnan natin kay Esther. Okay, si Esther. Now, write another decree in the king's name in behalf of the Jews, as seems best to you, and seal it with the king's signet ring. Kaya alam niyo yung mga hari noon, nakaano yung ano nila, may seal yun. Ginagawa, nakita yung wax or kaya clay. Tinatatak na ganon. Okay. Okay. For no documents written in the king's name and sealed with his ring can be revoked. Kahit mahal na mahal ni King Cyrus, I think, the lion's den, sa Cyrus, si Daniel, mahal na mahal niya si Daniel. But because sinabi ng hari, yung mga bagay na yun, hindi niya pwedeng i-revoke. Kaya may selyo niya noong inilagay si Daniel doon sa lion's den. Ganito rin kay Esther na kung saan yung sinabi ng hari cannot be altered, cannot be revoked. Okay. The kings often use his own rings to affix his mark or seal to letters and documents written in his name. Once he had done this, no one could reverse or countermand what he had written. So kaya makikita niyo yung panahon ni Moses, ang sabi doon, kung ano ang nasusulat, shall be done. Because that is the word of the king. So doon nangyayari na kung saan kapag yan ay sealed, no one can revoke. Sabihin mga katabi mo, no one can revoke as the Holy Spirit sealed you. Amen. Even God Himself. Hindi niya pwedeng gawin yung kasi ang Diyos hindi pwedeng umalis doon sa kanyang mismong salita. Hindi niya pwedeng kontrahin yung kanyang salita. He will fulfill His own words. Kaya sabihin mo sa katabi mo, secured ka sa Diyos. Kita niyo yun? See? Saan sa mundong ito na mayroong ganong uri ng security? Tell me. Ang sabi ng Biblia, the world will pass away. Kahit iyon na ang kalahati ng mundo, minana mo, hindi mo madadala yan. You are not fully secured because the full security ay matatagpuan mo lamang sa Panginoong Jesus. Kaya alam niyo, pag kinakantahan talaga natin ng Panginoon sa Kristo, tama yung sabi ng kulang ang ating mga pananalita. Kulang yung mga adjective and superlative words na naiuusal ng human language. It is not and it's too short para ipakita yung ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. See? Let's go to Pilate.
Matthew chapter 27, 65 to 66. So, Pilate did much the same when he ordered the soldier to secure the tomb of Jesus. Naalala nyo nung inilibing ang Panginoon? Inroll yung tinatawag na tomb. Okay, tingnan natin. You have a guard. Okay. Go, make it as secured as you know how. And they went and made the grave secured along with the guard. They set a seal on the stone. Ano yon? May selyo yung stone na yon. According to, ang sabi dito, according to A.T. Robertson, ganito yon. Okay. Ang sabi niya, says, the sealing of the stone was probably by accord, kasi malaking stone eh. Di ba? By accord, sabi niya dito, okay, probably by the cord stretched across the stone and sealed at its end as in Daniel 6:17. Ano yun? May selyo both end of the cord na nakalatag doon sa stone ng Panginoon. Ibig sabihin, no one can open that stone. Ganon din sa Daniel chapter 6 verse 17 yung kanina. At sabi sa Daniel, a stone was brought and placed over the mount of the den. Okay. And the king sealed it with his own signet ring and the rings of his nobles so that Daniel's situation might not be changed. See? But God can. As far as the world is concerned, He can break every seal ng tao. But as far as God is concerned, no one can open the seal. Naalala niyo ba yung sa Book of Revelations? Naalala niyo sa Book of Revelations? Na meron isang scroll doon that no one can open. Only the Lamb of God can open that seal. And this is the truth. Only God can forgive our sin. See? The sealing was done in the presence of Roman guard who were left in charge to protect this stamp of Roman authority and power. In an even more meaningful way, when the Holy Spirit sealed us or put His mark on us, we are secured in Christ. See? Kaya no bondage, no sabihin nating treaties with the enemy, no covenant with the enemy na hindi kayang i-break ng Panginoon. Kaya alam niyo yung mga mananampalataya, even a witch or sabihin natin Satanist, o ibinigay na nila yung buhay nila doon sa dyablo. Once the light of the gospel strikes in the understanding of that person, as siya ay nagrepent at bumalik siya sa Diyos, walang power any chain of the enemy na hindi kayang i-break ng Panginoon. Kaya nakikita niyo yung tao na kung saan ay siya man ay isang, sabihin natin, lehitimong mamamatay tao. When God forgive, He is free indeed. Kasi the forgiveness, no? Yun yung pinag-aaralan ko ngayon eh. The forgiveness, no? Ay may tatlong bagay na involved doon. Sa atin kasi, when you forgive somebody, parang kinakalimutan mo na. Di ba? Hindi, kalimutan mo na. Pero pagdating naman ng panahon, hinahalukay sa lumang baul. No? Yung mag-asawa, ganun eh. No? I forgive you, I forgive you. Oh, sige. Pag nagkagulo na naman, pag nagkaroon na naman ng aberya, ayun, sa ulado ni Pastora.
Lagi ka namang ganyan. Nung nakaraan, di ba ginawa mo diyan? Ganun. Di ba? Ibinabalik ang nakaraan. That's not how God forgave us. Kaya makikita nyo, halimbawa, isang babae, ang tawag dito, pa-abortion. You so much guilt na naroon. Yung taong, sabi nating hard killer, so much guilt ay naroon. So, the word natsa, doon sa forgiveness, ay meron tatlong involved na bagay. Una is the so-called when God forgive us, He lifting up. No? Meron siyang inaalis sa atin. Then, merong tinatawag na carry. No? Kanyang binabata, inaalis. And the third is remove. So when God forgive us, ano yun? He lifted up that sin, He carried that sin, and He removed that sin. Kaya yung tao ay totally masasabing you are free indeed. Kaya yung nakita yung mga tao ng ganon, tapos naging Christian, masaya na sila. Kasi in reality, wala na yung sumbat sa kanilang budhi. Wala na yun. Kasi yung work of the Holy Spirit within them, talagang totally inalis ng Panginoon ang kanyang kasalanan. In the Old Testament, sin ay siya'y natatakpan lamang. Yung tinatawag nating atonement. Covered. Ipinagpapaumanhin ng Diyos. Kaya ang sabi doon, no blood of the animals can remove our sins. Only the blood of Jesus can remove our sins. And you are totally free in Jesus' name. Kaya masaya tayo. See? One of the most thrilling thought that has ever crossed my mind is that Holy Spirit sealed me. He has sealed you if you are a believer. Bakit tinan mo ngayon katabi mo kung believer yan? Anong kilatis mo? May tatak daw? Nakita niyo yung tatak? Sigurado Okay. So, ibig sabihin, when you are secured according to Romans 8:38 verse 39, ito ang sa mga security na ibinigay ng Panginoon sa atin. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other creating things shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Amen, amen, and amen. Nothing. Why? Because you are totally secured in Christ Jesus. Dumanas man tayo ng kadarahupan, hindi ka kayang i-separate niyan. Mamatay man tayo, God forbid, sa sakit at karamdaman, hindi tayo pwedeng ilayo at alisin dyan. O ano man na mangyari sa atin sa mundong ito, nothing can separate us because we are sealed with the Holy Spirit, and that sealed is a security. Secured tayo sa harapan ng Panginoon. But the question is, paano tayo magre-respond sa ganung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin? See? So if you really, really believe and accept that security, meron yang tinatawag na evidence sa buhay natin. See? And this is my challenge, mga kapatid. Is God worthy of your time? Is God worthy of your wealth? Is God worthy of everything that is in you?
So manifest it. Show it that God is worthy sa buhay mo. What a security. What a security na meron tayo sa Panginoon. Kaya tama yung sinabi doon sa in Him we live and move and have our being. Because Christ is life. He is life. Without Him, there is no life. Life is not just the beating of our heart. No. Ito meron tayo ngayon is just a temporary. It is a very shallow kind of life. Yung buhay dito sa mundo? Hindi. Ang mas makahulugang buhay ay yung buhay natin magpawalang hanggan. San mo igugugol yan? But thank God, even the hell opens its mouth, you are secured in God. Ang sabi nga ng Biblia, ang kanyang mga anak ay hindi nalalang o hindi pinanganak to suffer, but for the everlasting blissfulness of life. Tandaan niyo mga kapatid, ang pagiging blessed ay wala sa tinatawag. Minsan kasi, ang problema kasi ng mga Kristiyano is, yung blessing ay ginagawang worldly scale or worldly na tinatawag na pagsukat o measurement. Hindi po mga kapatid. Yes, kung sumikap tayo kasi in this world, kaya meron tayong pagsusumikap na ginagawa sa buhay natin. Even the Bible says, ano yun? Yung tinatawag na tamad ay magugutom. In reality, in the book of Thessalonica, wag daw pakainin na ng tamad. Kasi ang konteksto naman noon, yung mga mananampalataya doon nagbabahay-bahay at nagpe-prayer meeting daw sa oras ng tanghalian, hapunan. Pero sa Proverbs, ang masipag na kamay, hindi raw magugutom. This is true. That is the principle na gumagala dito sa mundong ito. But as far as the total security is concerned, wala doon na kay Kristo ang atin pong kasiguraduhan. Okay, so that is the so-called seal, and under seal, we have the security. Ano naalala niyo sinabi ng Panginoon? Nothing can snatch you in the palm of my hand. I inscribe you in the palm of my hand. Secured ka sa harapan ng Panginoon. Then yung pangalawa is the so-called the seal, security. Then yung pangalawa, under do sa ilalim na yun is ownership. Hindi ka lang secured, own ka. Pagmamay-ari ka pa ng Diyos. Amen. Palakpakan naman natin ang Lord. Alam niyo, pag naunawaan niyo yan, hindi kayo tahimik sa ating tinatawag na pagpupuri sa Diyos. I tell you, hindi. Kasi napakarami ng ginawa ng Panginoon at hindi natin masasaysay isa-isa. Ang masasabi natin ay, salamat, Panginoon. Okay, the sealing with the Holy Spirit signifies more than the security. It also means ownership. So, ibig sabihin, walang magsasabi sa iyo na ikaw ay pagmamayari ng iba. Because you have the so-called legal papers na sa'yo nga yung mga bagay, secured yung mga bagay na yun. In the Old Testament, we read the Jeremiah, okay, in Jeremiah 32 verse 10. Jeremiah 32 verse 10. Ang sabi dyan is the so-called, okay, I signed and sealed the deed that it witnessed and weighed out of the silver on the scale. Yun ba yung naroroon?
32 verse 10. Okay. Basahin ko dito. Okay. Sabi dito, Jeremiah bought a piece of properties. Tama yan. Paid for it in front of witnesses. Kasi noon mga kapatid, pag mayroong ganun, kailangan may witness. No? May witness. Okay. Then, and sealed the purchase, the papers, no? And sealed the purchase according to the law and the custom. So, ibig sabihin, ano yun? May sealed yung papeles na kanilang transaction. So, therefore, nung nangyari yun, that property is owned by the so-called Jeremiah. Pagmamay-ari na niya yung mga bagay na yun. Nagkaroon nga ng tinatawag na sabi natin pag-iisip. For example, ikaw ay merong apartment. Then ako ay nangupahan sa iyong apartment. So ako ay nangungupahan, so therefore, ikaw ay binibigyan ng certain rights doon sa apartment na yun. But that is not absolute. Because still the owner of the apartment ay yung tao. Binibigyan ka lang ng tinatawag na rights. Ngayon, minsan, ganito may nangyari, may nakita ko sa na pinalalayas ngayon nung landlord yung nangupa sa marahil yata hindi sa pagbabayad. Kaso lang, ang ginawa ng landlord is pumasok siya sa loob ng tahanan at kumbaga sa lahat ng naroon ay kinukuha kasi hindi ka sila makabayad. No? Ngayon, ang tanong, tama ba yung ginawa ng landlord? Kasi hindi naman nakakabayad yung mga tao na yon. So, anong nangyari? Yung mga gamit, ayan yun. Sinisecure din niya na para hindi sila makaalis din. Di ba? Nangyari ginawa ng iba dahil sila makabayad, mausisa mo na, wala na lang yung umuupa sa'yo, kasama noong mga bagay. So, ginawa niya, sinecure niya, kinukuha niya yung gamit. But the question is, tama ba yun? Ang aking sagot is, bahala kayong mag-isip. Pero isang katotohanan, still yung upahan na yun, pagmamayari nung landlord. Kanya yun. No? Kahit paano sabihin natin upa, kailanman hindi mapapasa atin yun. Kaya iba naghahanap talaga ng bahay na yun, tinatawag na rent to own. Yung binabayaran, which is okay lang. Pero as long as na binabayaran mo pa yun, hindi pa sa'yo yun. Okay? So dito, makikita ninyo, nung bumili ng lupa, meron talagang witness at merong transactions na ginawa na nagpapatunay na itong binili ko ito, akin ito. Kaya tayo may mga titulo ng lupa Importante yon. By October nga pala, magbabayad na naman tayo ng 1 milyar. October, you can receive a 20% discount. October, November is 10, December is 5. So, pababa ng pababa yun. Okay. So, tingnan pa natin. The allusion to the seal of the proof of purchase would have been especially significant to the Ephesians. Okay. The city of Ephesus was a seaport. Ito yung isa sa mga pinakikita dito. So, yun daw, Epheso ay isang tinatawag na seaport city. Okay. Ganito yan. Okay. And the shipmaster of the neighboring port, para sa atin, custom, yung, yung shipmaster. Okay. The shipmaster of the neighboring ports carried on the extensive trade in timber. Alam timber? Yung mga kahoy, yung mga troso. Okay. Ito, dito niya nilarawan. The method of purchase was this. Ang pamamaraan ng pagbili ay ganito. The merchant, after selecting his timber, pinili niya ngayon yung mga kahoy na kanyang bibilhin. Okay. So, stamp it with his own sign. So, may kita nyo ngayon, yung daw binili at napili mga timbre ay lalagyan ng sign. Diba? So, nakita nyo minsan yung mga kahoy talaga may signs . Okay. So, ganito yon. Okay, may sign.
The method of purchase was this. The merchants, after selecting his timber, stamped it with his own sign, an acknowledgement sign of ownership. Okay. In due time, the merchant would send a trusted agent with the signet. He would locate all the timber that bore the corresponding impress and claim them. So sabi diyan, sa takdang panahon, so yun ay binayaran niya, sa kanya yun, kaya lang wala pa sa kanyang possession. So magdapadala siya ng agent na dala-dala yung sign na yun at lahat noong kahoy na merong sign na yun ay kanyang kukunin. No? Kasi yung sign na yun nangangahulugan na siya'y pagmamay-ari noong may sign na yun. Tama ba? So lahat yun ay kukunin at dadalhin niya. Okay. According to Matthew Henry, sum it up like this. By Him, the Holy Spirit, believers are sealed. Okay. That is separated and set apart for God and distinguish the mark as belonging to Him. Anong ibig sabihin? Ang sabi ni Jesus to sa kanyang mga disciple as He prayed to His Father, sabi niya, Ama ko, hindi ko pinapanalangin na sila ay alisin mo sa mundong ito, pero sila ay ingatan mo. Tayo is something like a timber signed with the signet of the King Jesus. Tayo ay narito at nakikihalubilo pa sa mundong ito. Tama? But when the time comes, as the trumpet sounds, and the voice of the archangel ay naroroon, at narinig ng mga patay ang tinig ng anak ng tao, sila'y muling bubuhayin. At tayong mga buhay, or mortals, ay magbabagot, bibigyan ng katawang hindi na namamatay, at tayo ay kukunin ng Diyos kung siya naroroon, doon tayo. What a glorious day. You and I are God's property forever.